may ganito tayo sa barko. Tama? Yes, sir. Ayan na, iba-ibang klase ng forceps, ha? Una natin forceps yan. Ito yung tinatawag natin na tweezer. Okay? Or tawag na chanic. Pullers. Pero sir, dalawang klase yan. With tip, sa may isa without. So, anong pagkakaiba nila yan, sir? Okay, itong with tip, ito kadalasan ang ginagamit pag nagtatahi tayo o magtatahi. Kasi itong pag-grab natin ng skin. Ha? Kasi pag itong ginamit natin, sir, remember, may blood, bulas. Kaya kailangan. Okay? So, saan ginagamit to? Sa pagkuha ng mga like gasa, cotton ball. Ayan na. Lalo kung wala kayong gloves, ito ang gagamitin. Okay? So, yan yung tweezer. Ito naman yung tinatawag natin na forceps na dalawang klase. No? Ito, with lock. Yung isa kasi walang lock. Pero ito, yung isa kasi mahaba yung ano niya, tapos ito, yung sim. So, saan ginagamit yan? So, kadalasan, yan yung pang-grab natin ng eagle. So, mamaya, ito gagamitin natin. Hindi naman pwedeng kamay. Ayan ha. So, at least may idea tayo. So, nasa inyo na yun kung gagamitin nyo yung mahaba na ito or yung maiksi. So, yan. And then also, meron tayong tinatawag na scissor, no? So, straight tsaka curve. So, alam nyo naman siguro ang purpose yan. Nakuha? So, yan. Baka magtanong kayo, sir, bakit ito may lock? And then yung iba kasi, ganito lang siya. Walang lock. So, anong purpose ng lock? Pwedeng gamitin natin yan, sir, in case na mayroong severe bleeding. Ito ang pang-stop natin na bleeding. So, ang gagawin natin, hanapin natin kung saan nagsisimula yung blood. And then, yung sampula, ito yung ugat. Siya, ayan. So, ika-clap natin yan. Kahit iwan mo yan, sir, hindi yan matatanggal. Yan, sir, ha? Kaysa kumpara dito, pag yan na ang ginamit mo, hindi mo pwedeng iwan yan. Kailangan mo hawakan. Kasi wala siya. Ayan, ha? So, at least, may idea tayo. Pwede gamitin yan to stop the bleeding. Now, ano ang kulang dito? Okay, ang kulang dito, sir, is yung knife. Okay? So, sa barko meron din tayong knife. Kaso nga lang, disposable, made of plastic. May mga knife kasi na metal yung handle niya. So, pag metal ang handle niya, sir, yung blade niya, hiwalay. Hindi yan nakadikit sa katawan. Nakuha? So, ang blade niya is nakalagay sa ganito. Let's say, ganyan. So, sterile yan. Okay? Tayo ang magbubukas niyan. Yan ha. Pag nagbukas kayo niyan sa mga ganyan na blade, make sure na kung saan naka-position or nakasulat yung tear here, open here, doon kayo magbubukas. Pwede kayo magbukas dito sa kabila. Pero bakit sundin natin kung saan nakalagay yung tear here or open here ng mga sulat na ganyan or yung mga sign na parang gunting, mga ganyan. Kasi, nandyan yung walang talin. Gets? Pag dito na part, walang nakasulat dyan, nandyan yung talin. Pag binuksan mo yan, then hindi ka maingat, sulat ka. Tarong? So, kailangan kung saan na katulad yan. Ganyan, dyan kayo magbubukas. Diba na? Ayan sir ha? So, pag kinunect na natin yun, gamitan nyo ng ganito. Forceps. Kukunin nyo yung blade, ulitin nyo yun, huwag yung hawakan, tapos i-connect nyo lang. Papasok mo lang yun. So, parang may blade naman yan. So, ipapasok mo lang yan. Siyempre, after use, i-dispose natin. Ano yung i-dispose natin? Yung blade lang. So, again, gamitan nyo ng forceps, tanggalin mo lang doon, ipitin mo yan, tapos kunting diin lang, tapos tanggal na. Saan natin itatapon yun? Sa normal na basurahan? Hindi. So, kailangan meron siyang bina para sa mga sharp object, no? So, sa barko may ganyan naman tayo. Laro? Ingat kayo sa blade niya na matalim yan. Parang matalim yan ng katulad ng mga tarik. Mga sa sabo. Yan na. Huwag yung sabihin siya, naka-gloves ako, yung gloves mo walang kwenta yun. Diba? Konting gawin niya, tusok ka, bukbuk yan. Laro yan na, ingat lang tayo.
Okay? So yan. And then also, hindi mo wala yung syringe. So, anong purpose ng syringe? Siyempre, paglagay ng anesthesia, and also for cleansing. Ito ang gagamitin natin pag naglinis tayo ng sugat. Bakit kailangan ng syringe? Kailangan natin ng pressure. So, hihigop tayo ng still water, tapos ibubumba natin yung sa sugat na yan. Kasi pag may blood, and then yung blood nag-dry, dumidikit, kailangan ng pressure. Kaya kailangan natin ng syringe. Aro? Siyempre, hindi mawala dyan yung tinatawag na kidney basin. Ano yung kidney basin? Planggana na obvious kidney. Nakakita kayo yan? So, cinder plastic or stainless yan. Doon natin nilagay yung sterile water. Para doon tayo makasukit. Yung kidney basin din yan, pwede gamitin yan as basurahan. Mga nagamit yung gasa na may mga blood, doon natin nilagay. Taro? So, yun sir ha? And then, siyempre, hindi mawala yung lidocaine. Ha? Yung lidocaine is anesthesia. Iwanan po ba? Now, may mga tanong regarding to this process? Ha? Yung mga ganito? Okay, tandaan nyo ha, basta pag mga like scissor, yung mga ganito, yung talib, okay, paano tayo mag-sterilize? Kung may alcohol. Hindi pwedeng lagyan ng tubig na mainit. Kasi, mapupurog. Kaya kailangan na ilagay mo. Babad mo. Ganun lang. Okay? Iba yung alcohol natin sa hospital. Ito mataas yan. I don't know kung ilang percent sa inyo, pero sa mga operating room kasi, almost 100%. Tapang yan ha. So yan. Pag ganito, pwede yung hot water. Taro? Yung iba nga dyan sa list, towel. Mainit. Tapos ilalagay yun. Meron na. So, kasi nyo naman yan, pwede naman alcohol, dito rin. Pero, siyempre, tipid, tubig na mainit. Ayan na, pero yung dito, huwag yung tubig na mainit kasi nga, mapupurol yung tabi. Klaro? Ayan ha. Question? Ha? Ba't hindi mo patuloy? Ayun na. Okay. Wala tanong ha, punta tayo dito sa suture. So, pagdating sa suture, dalawang klase. Absorbable at non-absorbable. Ibig sabihin yan, absorbable, nalulusaw. No? And then yung non-absorbable is hindi nalulusaw. So, punta muna tayo sa absorbable. Ano yung mga halimbawa ng absorbable? Katulad yan, chromic. So, ito, absorbable to sir. Nawa siya ng laman loob ng tupa. Yun sir ha. So, yung sabihin ng absorbable, kailangan ko bang tanggalin? Hindi na. So, ayan ha. So, ano ang kulay ng chromic pag binuksan natin yan? Brown. Makikita natin, yan yung kulay ng brown. Katulad nito, blue rin yung kulay niyan, cover. O, yan sir ha. So, makikita kagad natin kung ano ang kulay niya ng suture dahil mayroong kulay kagad nito. Okay? So, yan. Another type of absorbable Vicryl. Vicryl unfortunately, wala akong ganun na suture. Anong kulay niyan? Violet. Basta ganun, pag makita mo, violet, absorbable yan. Saan ginagamit yun? Kadalasan sa mga mata. Nag-opera sa mata, yan ginagamit ng mga doktor. Ayan ha. Ang absorbable, pwede itong gamitin sa mga sugat. Depende sa klase ng sugat. Pag malaki ang sugat, malalim, diba? Pwede gamitin ito sa loob. Pero sa labas, hindi pwede. Okay, bakit sir? Ito ang tanong, ilang araw bago ma-absorb yan? 2 to 3 weeks. Diba? E paano kung hindi pa magaling? Hindi na-absorb. Doon kayo sugat. Kaya ginagamit din yan sa loob pag mga deep wound. Sa labas, kailangan gamitin natin is non-absorbable. Diba na? Yung non-absorbable, ano yung mga halimbawa ng non-absorbable? Cell type. Ano yung cell type? Ito. Tena. Cell. Cell. Sample yan ha. Another one is nylon. So, hindi yan absorbable. Yan na naman yung klase
klase ng mga absorbable at non-absorbable. Klaro? So yan na. Okay. Tandaan, lahat is may expiration. Check nyo lang yung expiration. Dito nyo rin siya malalaman yung haba ng suture. Baka magtanong kayo, sa gano'ng kahaba yan? 75 cm. 75 So cm. mamaya, pag binuksan natin yan, makikita natin yung 75 cm. Okay? And then dito natin malalaman kung anong klaseng needle siya. Kasi dalawang klase ang needle. Okay? Paper type at cutting type. So ito, cutting type. Cutting type yan. Kasi yung iba dyan nakalagay paper. So ano yung sabihin ng paper? So pantalon paper. Papatulis. Ayan na, pag-cutting yan, ito maganda ito sa mga matitigas na skin, balat. Okay? Kaling tagays? So yan na, and then also, dito rin natin malalaman kung gaano malaki yung needle. Katulad nito, 26 mm. Ito yun. Okay. Yan. Kasi ito yung chromic. Yan yung chromic. Yan. Ito yun. Sir ha, nakalagay kagad yung sinulit dyan sa needle. Baka sabihin nyo kayo mag-shoot, lalawayan na. Hindi na, kasama na dyan. Baka isipin nyo, gano'n na. Gano'n. Diba? Kasama na yan. Kaya nga pag konti na lang, puputulin niya yan, tapos kuha ko din ng panibago. Pwede idugtong-dugtong. Klaro? Ayan na. Itong malaki, 42. Ayan, 40. Ito, 22. 22. Ito, 26. Ito, 22. Ayan. Ito, 26. Diba? Baka magtanong kayo sila, sir, ano bang magandang gamitin? Actually, lahat naman maganda yan eh. Pinagkaiba lang, pag itong malaki, siyempre, pag tinayin natin, damay ka dyan sa kabila. Diba? Eh kung halimbawa, itong gamitin natin na maliit, pag tinusok mo yan, kailangan mong itusok ulit sa kabila para makalabas ka. Gets mo na ganito ba? Gusto nga. Diba? Pagtusok. Diba? Hindi ka makaabot ka agad eh. So ang gagawin yan, ilalabas mo na dito yan. Hihilahin. Tapos, tusok na naman dito. Para makalabas siya. Diba? Pero unlike dito, isahan lang to. Tingnan nyo ah. Yan o. So, yan yung pinaganda. Siyempre, saan ko ginagamit? Sa mga malalaking sugat. Diba? Ito no, sir. Yung distansya ng balat na sama doon sa tayo. Oo, mamaya sir, mamaya. Pinahalo ko lang muna. Tulog ko siya ng size ng leader, 24, 26, 42. Oo, 40. Yan. Yan ha. Gets? Ito, 26, Question. 40. Wala? Buksan natin ha. Nakasabihin nyo, Kuya Rice Uli. Si Patricia kasi, di ba? Kuya Rice Uli. Dito sa City, 42. Yan, di ba dito ka nag-training? Tama ba yan? Oh, si Patricia na? Pag binuksan natin yan, sir, may alcohol yan sa loob. Parang papag-safety, no? Diba? Hindi, alcohol yan, no? Diba?
Ayan o. Ayan ha. Siyempre, bubuksan natin yan. Tingnan natin. Yan yung sinasabi ko, nakakulit na ka. Pwede lang bumili sa pharmacy ng ganyan. Oo. Hindi na. Yan ha. Ano ba nung... Okay? Ng manok po. So, siyempre, para pumasya siya, ginawa nila now, kung ganitong klase sir, na suture, pag kinuha niyo yan, kailangan gawin niyo muna ganito. Ganito ba sa ganito? So, anong purpose? Kasi di ba may pumasya? Ingat na kayo, baka magbulo-bulo. Kulay yun. Ingat. Ganun nila. Para mag-stay. Para hindi kayo mahirapan. Gets? Pag ito kasi, pag kinuha mo yan, serve lang yan, okay na yan. Laro? Ganun din yung bike grip, kailangan nyo hilahin. Ayan na, even yung nylon to, kailangan nyo hilahin. Ang safe ba? Ang safe. Ginagamit sa parol. Silado? Ang awin, okay? Ang saranggola. Ayan na. Question? Wala? Sir, pagpipili ganito sir, di ba may anesthesia lang? Pwede makabili. Anesthesia meron. Pwede makabili lang. Pwede. Hindi, isabay lang. Eh, kita, oo. Bibili ka dito sa Pinas, dyan sa Bambang. Mura. Oo. Sa Bambang. Ba't talaga mo anesthesia yung manok? Tayo? Malapit yan. Ayan na. Kasi na, ingat tayo sa paghawak na needle. Matalin to, di ba? Kung hahawakan naman, ang suggest ko na lang, para hindi kayo matusok. Kasi, mami mo, ganun-ganun ka, eh, kung matusok ka. Di ba? O kayo kang tanki na may itabos. Matulad niya. Ganun. Dapat pag ganun dito. So, ito, taper type. Taper type. Yan ang Dapat pag ganun daw yung gamay ko. oo, mama nyo. Para malaman nyo yung bike rim. Ay, ano, yung columnic. Yan yung naman doon. Pasapasa yun. Okay na? Okay. Bago tayo magtahi, anong gagawin? Punta na tayo sa tahi. Anong gagawin? Tahi? Or, ano? Bago tayo magtahi, anong gagawin muna? Linis o lagay ng anesthesia? Lagay mo ng anesthesia. Kasi, after natin maglagay, nilinis na natin para inaantay natin na ma-take effect yung anesthesia. Okay? So, paano tayo maglagay ng anesthesia? Maraming paraan ko sa inyo na yan ha. And then also, baka magtanong kayo, sir, may amount ba yan? Wala. Pag nasaktan ng biktima, lagay mo rin. So, tulad na sabi ko sa inyo, may lidocaine tayo ha. So, let's say, may lidocaine na to. So, may mga ganitong estilo na paglalagay ng anesthesia. Tusok, lagay, tanggal, tusok, lagay, gano'n lang. Oh, sir ha, hindi pwedeng ibaon natin kasi ang tatayin lang natin yung superficial skin. Hindi kasama ang muscle. Unless lang kung malalim. Di ba? Pero kung mga ganito lang, skin lang ang tatayin natin. Kaya kailangan dito lang sa medyo ano lang, labas-labas lang. Merong iba na ganito magtahin, maglagay ng anesthesia. Tusok, lagay, tusok, lagay, tusok, lagay, tusok, lagay, tusok. Merong iba na
Tutusukin niya muna lahat. Pag may pasok na lahat, sa ginila, doon maglalagay ng anesthesia. Wala bang allergic? Nasa inyo yan, ha? Hindi naman kailangan yan, sir. Hindi naman gamot yan. So, tandaan na, hanggang ganito lang yung needle. Ibig sabihin yan, pag nalagyan nyo ng anesthesia, resume na naman kayo dito. So, hanggang maabot nyo yung dulo. O, pag nalagyan natin dito sa kabila, maglalagay pa rin ba tayo? Yes or no? Lagay pa. Yes. Eh ulit, kasi magkatayo tayo dyan eh, di ba? Eh, ang manhid lang naman, dito lang naman. So, maglalagay dito. Okay? Kung mayroong lidocaine, bago kayo mag-inject, lagyan mo muna ng lidocaine. Patulad sa mga dentista. Diba? Yung parang cream, pamagin. Para pag tinusok, hindi masasaktan. After natin maglagay ng anesthesia, linisan natin. Gamit ang syringe. So, higop ka ng still water, bumbahan niya. Then, syempre, kailangan merong rasa. Ayan na, kasi kailangan ng pressure. What? And then, pag okay na, pwede ka na mag-start ng pagkakaya. Yung iba, yun nga, ganun pa muna lang. Sir, nasasaktan ka rin ba? Kapareha. Ito! Tinitesting eh. Sir, may naramdaman ka pa ba? Siyempre, pag ano, hindi na ka muna. Di ba yung test? Akala ko, Pagkalagay ba, pagbunot, di ba, ni-stop niya, tapos nalagay ulit. Ilang minutes yan, sir, bago mag-activate yung... 3 to 5. Minutes? Oo. Paano kung halimbawa nakainom sir yung biktima, sir? Oo, pag nakainom. Nakainom ilang minutes. So, hindi kailangan. Ilang minutes yung effect. Sige lang. Nakainom ng alcohol, gano'n. Oo. So, ang iba, ayaw na nalagyan ng anesthesia. Di ba? Bakit? According to them, kasi manin yung katawan. Kahit na kainom nun siya, nasasaktan niya, lagyan niyo pa rin. Bakit ganun ginagawa ng mga hospital? Ginagawa yun ng mga doktor para madala kayo, para hindi kayo, para mag-ingat na lang kayo next time. Ganun ang purpose yan. Kaya nag-iingat ako yan. hindi sila magkapalas. Ha? Hindi lang yan. Ayaw lang. Manifest na sahod. Diba? Okay? Ayan siya na. Question. Wala tayong tanong? Okay. Paano mag-secure ng needle? Pag ganito kahaba, sa dulo. Yan na. Pero kung malaki, katulad nun, okay? Sa dulo pa rin ba, sir? Okay, hindi pwede. Bakit? Walang lakas. Kailangan na. Para medyo may lakas. Lumanan? Okay, paano tayo tahi? Ang positioning ng kamay natin hindi pwede ganyan. Pero may iba kasi gumagawa ng importante sila. Pero kung ako, hindi lalabas ko yun. Kasi kailangan, sir, naka 90 degrees ang posisyon ng needle. Nakuha? So itong tandaan nyo lagi, sir. Pag naitusok mo na yung tabi, sundan nyo yung hugis na needle. Kayo naman mamaniobra. Laro mo yun? Huwag natin ibaon ng todo kasi pag binaon natin yan, mahirapan tayo yung mga maniobra. Kasi nga, muscle na yun. Tandaan, superficial skin lang ang tatay na yun. Laro? Tanong niyo, sir, gano'ng kalayo? 2 to 3 mm ang layo. Minimum. Kabila. Yes, standard yan. And then ang gap, ang next na tayo, same na. 2 to 3. Laro? Question. Maraming klase ang pagtatahi. Simulan natin sa simple interrupted. Basic. Yan ang nakikita natin sa hospital. Ito yun. Yan na, tahi putol tayo. Okay? Ito ako magsisimula. Tingnan nyo. Grab. 20 degrees. Manilubura. Punta sa kabila. Uy, ito wasak na.
So bakit siya hindi pwede malapit sa skin? Kasi pag sa skin malapit, ganun ang mangyari. Diba? Kaya medyo malayo. Yan. So kailangan na 90 degrees, mag-grab. Pag pwede pumasok sa kabila, diretso mo na. Then grab. Kasi sa actual na skin, pag bitaw mo dito sir, babalik yan. Kailangan i-grab mo yan. Tapos, kunin mo na to, itabi mo na to, sabay kunin na. Hila. Mag-iwan lang kayo ng konting sobra sa dulo. Now, ito ang pang-secure. Kailangan nyo matutunan ito. So, anong gagawin nyo? Huwag nyo i-lock to ha. So, dito lagi sa loob. Dalawang ikot. Isa, dalawa, then, grab ang dulo. Pagka-grab, ito ang hilahin nyo. Nakuha? Huwag tayo nang gigil na hilahin ka agad kasi yung skin, kaganyan. Pangit tingnan yan, di ba? As long na dumikit na, okay na yan. Tapos, second, lagay ulit sa loob, isang ikot lang. Then grab ulit ang dulo, hila to. Then, last, isang ikot. 3 sets, 3, Yes. 2, 1, 1. Yan. Pagkatapos, buha kayo ng sisyo. Sabay. 1-1. Double line. Atong spring, one wrist line at saka one. Taro? Intindihan? Sir. Okay. Sira, dapat dito tayo. Sa dulo pero dahil sira na, dito lang ako nagsimula. Ngayon sira, pag dito kayo sa dulo, kailangan gagawa kayo ng parang butas. Anong purpose? Singaw. Ano yan? Tama sir. Kasi yung blood sa loob para makalabas. Taro? Hindi sa gamit. Hindi sagad ha. Question? Wala? Wala ha. Ito naman gamitin ko. Naman din. Para maganda tingnan. Another example. Mawal yan. Yan ha. Siyempre mahaba dito kami sa gitna. Ilang ikot. Isa, dalawa. Grab. Itong hila. Then, isang ikot. Grab. Hila ko. Then, ikot. Dito muna ilap. Kasi, puputulin mo. Ano? Simple interrupted. Yan yung makikita natin lagi sa mga hospital. Paano sila kumahaba? Pwede natin gawin ang tinatawag na continuous simple interrupted yung ganito. So walang putol yan ha. So paano gawin yun sir? Ganito. Bakit ang start na? 90 degrees. Mata-mata na lang yan. Yung layo ha. Huwag kayong mag-alala na baka masaktan. Hayaan mo siya. Diba? Nag-ingat eh. Diba? Ganun lang kasi yan. Masakit! Masakit! Okay? Sinusumpa ka sa mga Ayan. 2 rounds mo na. Basta dalawa lagi. Yan na. Grab, hila to. Yan na. Tapos, isang ikot. Ito puputulin natin yung next second. Kasi di ba tuloy? Okay.
Diba? Yan. So, lastly, kita ko kung paano yung secure. Bawas na mo yun. Diba? Ano siya secure yan? Halimbawa, tumating na tayo sa gulong. Ito lang. Gagawa kayo ngayon ng loop. What? Tapos, belong ikot ulit. Grab ang loop. Tapos, ang ikot. Grab ang loop. Then last, ang ikot. Grab ang loop. Tapos, Tilok, tanggalin. okay, yung lang. Imagine, kung ituloy yan. Continuous siya na. Kung gusto niyo yung isang klase ng continuous naman, yung ganito, ang tawag dito, Ford interlocking. Ford, pangalan yung system niya. Diba? So, ano yung ibig sabihin ng Ford? Tapos,